And sisters, we are now in cooking with Bro Blacks. Yun po mga kapatid. Let's join with me and I want to show to you what's the ingredients or what I prepared to cook before this chicken fritada. So we need some of the vegetables here. I'm gonna show to you, brothers and sisters. So here we go, brothers and sisters. We need some carrots, potato, and garlic, as you can see, and we need the onion and whole chicken, brothers and sisters, because you know we are not only one, we're going to eat these ones because we have the one family in the room, so we together eating this kind of food of chicken fritada together with my roommate. So we need some also oil, salt, ground pepper, and we need some tomato and tomato paste. Po, ang nakikita nyo po yung ating kusina kung saan dati na rin po ako nakapagluto dito at nakapag-vlog. Kung natatandaan nyo po yung atong vlog na Sardines with Scramble. So yun po, piniprepare ko po yun para i-share sa inyo upang malaman nyo kung paano tayo makatipid sa mababang presyo pero masarap na hinahanda natin. So yun po, simple things but I really want to share to everybody, to each and every one of you na nanonood na kahit na simpleng buhay natin, more important po yung napupunan natin ng ating mga sikmura, and lalo na po ngayon sa panahon natin kailangan natin magtipid. So ngayon po mga kapatid, medyo magli-level up po tayo dahil ang lulutuin po natin ay chicken fritada. So kung natatandaan nyo, no, sinabi ko po sa vlogs ko na hindi ako ganun kagaling magluto at hindi ako ganun kaganda mag-presentation ng pagkain, but now I'm doing my best na mapagandaan ito at makita nyo kung paano sa simple way ng aking pagluluto ay nandoon yung ating kagalakan na makapagbigay sa inyo ng idea kung ano mas madaling paraan na sa pagluluto. Pero marami naman kaparaanan po ng pagluluto. Iba't iba po tayo ng mga nakagisnan o kinalakihan na lugar. Kaya in everything we have a way how we gonna deal sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon po, nais ko po sa inyo ibahagi kung paano po tayo magluto ngayon ng chicken fritada. So, this is really most popular and kilala sa lugar kung saan kami nakatira doon sa Pilipinas. Ngayon po mga kapatid, simulan na po natin. So, kung napapansin niyo po, mayroon po kayong naririnig na medyo maingay. Yung po yung easy sa labas. So, unfortunately, hindi ko po siya pwedeng patayin dahil sa panahon ngayon dito sa Dubai, napakainit pa po. So, for the next month, I think winter will be started because this month is August already. So, winter will be started, I guess, this coming September. So, yun po mga kapatid, hopefully na matapos na tong summer na to kasi talagang napakainit at sa akin, sa part ko po mahirap po dahil talagang ako'y pawisin. But, weather season, kung summer man yan o winter man yan, we have to give thanks and praise sa ating Panginoon because this is the reason why we are living this world in different situations, so that God will show how we glorify Him and how we give thanks for everything that He has given to us, even this one is good or bad. So yun mga kapatid, we always give glory and honor sa ating Panginoon lang po. In everything na ginagawa natin, dapat natin siyang parangalan at always remember na andyan palagi natin kasama ating Panginoon, and keep on mind mga kapatid na wala tayong magagawa o wala tayong ibang kakayahan kung wala ang ating Panginoon sa buhay natin, dahil lahat ng ito ay hindi natin pagmamayari, but this is all everything by the glory of the Lord, and this is everything encouragement sa bawat isa na dapat tayong makaalam at makapakinig ng kanya salita. But now we are here, brothers and sisters, na sinishare ko sa inyo sa pagluluto na pagdating sa ating mga gawain, sa ating mga buhay, nasasama natin at sinasama natin ating Panginoon sa bawat hakbang na ating mga ginagawa. So ngayon po mga kapatid, this one is all about the will of the Lord Jesus Christ, because for the compassion that we are preparing for food to share to our brothers and sisters. So itong pagkain na ito mga kapatid, hindi lang po para sa akin, kundi para sa ating mga kapatid na nanampalataya sa Panginoon kasama natin sa ating room. So yun po,
let's start and do this, brothers and sisters. Natin, maghihiwa na po tayo ng mga gulay at handa na po natin yung manok natin. Unahin na po natin yung sibuyas. Then yung ating bawang. Kailangan po natin maging pino yung bawang, mga kapatid. Tapos ko na po siyang balatan, yung sibuyas at saka yung bawang. Ngayon, yung bawang naman ay dinidikdik ko siya para hanggang maging pino po. Kung napapansin nyo, mga kapatid, napakadami ko gumamit at maglagay po ng bawang dahil ito po yung gustong-gusto ko talaga, kasi para magkaroon ng spice naman yung pagkain natin at at the same time yung benefits kasi ng bawang yung nakakatulong sa ating katawan. So marami pong benepisyo yung bawang, mga kapatid, kaya sinasadya ko talaga na damihan. So yung iwain na naman po natin yung sibuyas. Ganun pa rin po, napaka-pino, so naiiyak na po ako. You have to be strong, mga kapatid. Meron pang isa. Minsan sa buhay talaga naranasan talaga natin ito, mga kapatid. Isa to sa pagsubok, mga kapatid, sa pagluluto. Pero ginagawa mo to hindi dahil sa umiiyak ka dahil nasasaktan ka, hindi ginagawa mo to dahil para makasurvive sa iyong pang-araw-araw na buhay. So, kailangan natin kumain. So, you have to face this one. Kahit itong sibuyas na ito yung nagpapayak sa atin. Joke lang po yun, mga kapatid. Kaya po, babalatan na naman po natin yung patatas. Yung English potato. Nahihirapan ako mag-English ng patatas kasi minsan nasasabi ko tomato eh. So, potato.
maingat tayo sa pagbabalat nito, no? Kasi yung balat ng patatas ay napakanipis lang. Actually, mga kapatid, hindi na kailangan tanggalin pa sana dapat yung balat. Pero for me, para maging maayos at saka malinis tignan yung ating gulay, ibinabalatan ko na lang talaga. Kasi, kaya sinabi ko yung sustansya na kailangan ko, nakukuha ko sa sibuyas at saka sa bawang. Na kailangan ng aking puso. So, dalawang patatas lang naman yung hihiwain natin at saka babalatan natin. So, ngayon, matatapos na ako sa isa at hihiwain ko na siya. Tapos ko muna yung balat para mga kapatid para malinis. So, yan po. So, hihiwain na natin yung patatas. Naiiyak ulit ako dahil yung sibuyas na harapan ko mga kapatid. So, again, hiwain na naman natin yung patatas. Ayun mga kapatid, tapos na tayo sa patatas. Sa carrots na naman tayo. So yung carrots, hindi ko na po babalatan dahil kailangan na po natin simulan. So ngayon, hugasan ko na lang po siya. So that's it, brothers and sisters, very simple. Ngayon po mga kapatid, chicken naman po ihiwain natin. So we are cutting into parts. For example, legs, wings, thigh, breast. Yun po, ganun po, hiwa natin. Panoorin nyo po yung paano yung paghihiwa po natin mga kapatid. So yun po mga kapatid, no? Nakahanda na po yung ating mga sangkap. Kung makikita nyo po yung durog nating bawang at sibuyas. So ngayon yung gulay po natin ay patatas at saka carrots na naka-cubes lang po. At yung manok natin. So mapapansin nyo mga kapatid, parts ng wings, kalahati ng thigh, kalahati ng breast,
at yung legs. So mga kapatid, nasugatan po ako mga kapatid, nahiwa po ako. So ilinisin po natin yung mamaya. So andito po yung ating tomato ketchup, tomato sauce, ground pepper, salt at saka mantika. So ngayon, ihahanda na natin yung ating pan at painitin na natin yung mantika. So iluluto natin mamaya yung ating mga ingredients dyan. So let's continue watching, brothers and sisters. Yan, nakahanda na po yung apoy natin. So medyo may alis na. Lagyan na natin yung mantika mga kapatid. Okay, mainit na ating mantika. Tuloy muna natin ng mga 2 minutes yung ating sibuyas. So yung bawang naman po natin. So okay na po yung ating bawang at saka sibuyas. Ilulunod na po natin mga kapatid yung manok. Manok naman po. Hintayin natin hanggang sa maluto yung ating mga manok bago natin ilunod yung ating tomato sauce at saka ketchup. So we're waiting for 5 minutes mga kapatid hanggang sa maluto yung manok niya sa loob at bago natin ilunod yung ketchup at saka yung tomato sauce. So mga kapatid, kailangan po natin siyang haluin para hindi po siya dumikit. Habang hinihintay po natin yung manok na maluto. Kasi kailangan natin yan lutuin na hindi na natin makikita yung mga dugo-dugo sa kanyang mga buto. At para manok din yung sibuyas at bawang sa manok. So may amoy na siya mga kapatid, napakasarap nito. For me. So tatakpan muna natin siya saglit. Mga kapatid, no, nakakapaghanda na po tayo ng ating apretada, chicken apretada. So malapit na po siyang maluto. Malapit ko na po siyang malagyan po ng ketchup at saka ng tomato sauce. At the same time, yung ating mga sangkap, asin, at saka ground pepper. Kasi hindi naman ako gumagamit, hindi po ako naglalagay talaga ng mga nor cubes. Kung napapansin niyo po yung mga seasonings na yun, hindi ako nagaglagay ng bitsin. Asin lang po, asin, mga paminta, at ano ba, mga suka. Sometimes kung kailangan ng suka at saka ng toyo, naglalagay ako. So yun po mga kapatid, kikita niyo po yan. So ilalagay na po natin yung ketchup.
So haluin po natin. So brothers and sisters, kailangan po natin simutin yung natitirang tomato ketchup sa loob ng bote, kaya nilagyan ko po siya ng tubig para ilunod natin at sayang naman po yung natira. So nilagyan ko siya ng tubig at sinashake ko ngayon para ilunod ko at ilagay ko sa ating manok. So yun po. So brothers and sisters, lalagyan ko po siya ng kunting tomato paste. Kunting-kunti lang talaga mga kapatid. Yan. So nakikita nyo na. Then nilulunod na po natin yung gulay. Po. So, hintayin po natin maluto at dumikit po yung mga gulay sa manok at sauce. So yun brothers and sisters, malapit na po siyang maluto, so titimplahan na po natin siya. So medyo magulo na yung buhok ko kasi nga ang init dito sa kusina. So konting halo lang po. Ayan. Ngayon, titimplahan na po natin siya ng asin. So yun po mga kapatid, salamat sa Diyos dahil matatapos na po, matimplahan na po natin. So titikman natin kung ano yung lasa. Kailangan pa natin dagdagan. So yun po. Hinaan natin konti yung apoy. Yan. Tapos paminta. Konti lang, konti lang. So yun brothers, sisters, malapit na pong maluto. Kanina pa malapit. Pero anyway mga kapatid, ito na po yung ating hinanda ngayon.
So, sa ating paghihintay mga kapatid, I just want to share to you a Bible na kung saan, kung makikita niyo mga kapatid na sumunod kay Kristo ang mga tao dahil nakapakinig at nasaksihan nila yung miracle na ginawa ng ating Panginoon si Kristo. Sa John chapter 5 at saka 6 doon po nakaloob yung testifying about Lord Jesus Christ at the same time yung pagpapakita niya ng miracle sa lahat ng tao. 10,000 mga kapatid ang pinakain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na itinaas sa ating Panginoon na sa langit. Dahil alam kong hindi niyo po na dadaanan yung mga verses na yun po. Daanan niyo po mga kapatid sa John chapter 5 hanggang sa 6 po. So doon po makikita natin na mayroon pong isang bata na mayroong 5 loaves ng bread at 2 piraso ng isda. So kung titingnan niyo mga kapatid about sa pagkain na mayroon tayo dito sa mundo na kailangan natin, it's more than anything na mayroon dapat tayo sa buhay natin bilang isang buhay Kristiyano sa pananampalataya in spirit. Yun po yung itinuturo ng ating Panginoon na we have to prioritize kung ano yung salita ng Panginoon na ibinibigay sa atin. At through that spirit Bible verse mga kapatid na nakakain natin in spirit, yun po yung tunay na nagiging kalakasan natin. So basahin po natin mga kapatid yung testimony about this event na nangyari dahil sa testimony ng ating mga lingkod through that life of the disciples noong ng time na pinakain niya po ang 5,000 men. So here come brothers and sisters, let me read it to you a Bible verse. Mga kapatid, basahin ko po, makikita po natin sa John chapter 6 verse 10. Ang sabi ng Panginoon natin dito na si Jesus Cristo, Jesus said, "Have the people sat down, there was a plenty of grass in the place, and they sat down, about 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, and give thanks and distribute to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish." Chapter 12 mga kapatid, when they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over, let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who have eaten. So, to God be all glory mga kapatid, no? Yung miracle na ginawa ng Panginoon through providing all those needs ng mga tao na nandoon kasama nila, lahat po yung mga kapatid ay nakakain sa pamamagitan lang ng ating Panginoon na itinaas niya at nagpasalamat siya sa ating God Father na nagkaloob at naglikha ng langit at lupa. So yun po yung kahalagahan ng pag-acknowledge at pagbibigay pasalamat sa grasya na nakakamit natin at sa lahat ng binibigay niya at pinakaloob niya sa ating mga buhay dito sa mundo mga kapatid. So yun po, if you believe that the Lord Jesus Christ, the Lord your Savior, your King, and He is the one who will provide everything and indifferently mga kapatid, whatever you ask in His name, given, it will be given through our Lord Jesus Christ. So yun po mga kapatid, to God be glory, and balikan na po natin yung inihanda natin at pinifer natin pagkain. So yun po, thank you so much brothers and sisters, God bless you. So here we are brothers and sisters, ayan na po, tapos na po yung pagkain natin. Ayan, chicken apretada po. Titikman na po natin maya dahil ako rin po ay nagugutom na. So time check po mga kapatid is already, kung mapapansin nyo dito sa bansang ito, kahit na sa bandang alas 6 papuntang alas 7, medyo maliwanag pa. Di ba kasi ang weather dito sa UAE, dito sa Dubai. So yun po mga kapatid, thank you so much for watching and keep on stay tuned. Thank you for all the people who subscribes sa aking channel at pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you po and thank you so much. Alright brothers and sisters, yan po no, nakita nyo naman po kung paano natin inanda at niluto ang ating chicken apretada. Hopefully na makatulong din sa inyo at yung binahagi po natin na salita ng Panginoon ay panghawakan nyo po yun dahil wala po tayong ibang pupuntahan at tatakbuhan kundi ang ating Panginoon lang na si Lord Jesus Christ. So everything that we have, it belongs to our Lord. So yun po mga kapatid, shout out po ulit tayo sa ating mga kapatid at masugid na taga-subaybay at nanonood sa ating channel. Shout out po kay Ingrid TV, Juan Michael, Marie May Pablio, Choi Carlo, Yumari,
Shout out sa iyo mga kapatid. Kay Jenny, kay Jelian Channel, Casino de la Torre, hindi ko bigkas yung ano niya, channel niya. Jonks Gonzales. So yun po, pasensya na po kung mali po yung pagkabigkas ko. Kari Lavendak, kay Saran Achu, Ruby Rose, Nida Ortega Vlogs, Toklasin mo, Christine Vlog, Desiree P Vlog, kay Nanay's Best Food, Christy Lingutan, Amnestia Yudno Vlogs, Positive Munching, Ruel Hersey, at kay CM Ibanez Acoba. So, God bless po sa inyong lahat mga kapatid, at marami pong salamat sa inyong suporta. So, to God be all glory, and keep watching and keep supporting our channel, John Ortiz. This is Bro Vlog. Thank you so much. God bless.